tiwala ang ilang investor sa pagtaas ng presyo ng share stock sa bansa. Ayon sa Chief Investment Officer ng kilalang bangko na si Marvin Faustino, malaki ang iniangat ng price-to-earning ratio ng bansa o yung ibinabayad ng mga investors habang hinihintay ang GDP income sa susunod na quarter. Samantala, inaasahan naman ni Security Bank Corporation SBP and Treasury Group Head Rafael Algara na mas tataas pa ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa sa second quarter. Magandang indikasyon umano ito para sa mga bangko at property developers upang makapagbukas pa ng maraming oportunidad sa paglago ng ekonomiya. Ekonomiya ng Pilipinas inaasahang mabibilang sa pinakamabilis na lumago sa susunod na 40 years. Kasama natin via phone patch si Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Ginigundo para sa iba pang detalye. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon naman at sa lahat ng ating mga nanonood. Sir, ngayon pa lamang po ay may sinasabi na pong pangatlo sa fast economic growth ang bansa. Kasunod lamang po ng China at ng bansang Sri Lanka. Ano po yung mga indicators ng ganitong klaseng growth po? Well, unang-una ang ating ekonomiya ay lumalago. Sa katunayan, noong first quarter ng 2012, lumago ang ekonomiya ng 6.4%. And we were second only to China. At marami rin ang mga elemento na maaaring magbigay ng sustainability o pangmahabang panahon sa ganitong klase ng paglago ng Pilipinas. Unang-una ang ating inflation rate ay patuloy na bumababa. Ito ay isang pang-inganya ng mga investors ito sa Pilipinas sapagkat ito ay makatutulong din sa kanilang pagpipresyo ng bilihin kahit na doon sa mga nagluluwas ng kanilang produkto sa ibang bansa. Pangalawa, makikita nila at ng ating mga kababayang namumuhunan na ang ating external payments position, ito yung ating balance of payments, ay patuloy na in surplus. So, ibig sabihin nito ay meron tayong sapat na dolyar upang sustentuhan ang ini-import nating mga makinarya, raw materials, at intermediate products upang sa ganito ay makapagpatuloy ang pag-unlad ng ating ekonomiya, produksyon at investment. Pati na ang fiscal position ng ating pamahalaan ay patuloy na bumubuti ang katayuan. Ang lahat ng mga ito, kapag pinagsama-sama natin, pati ang malusog na mga bangko, ay magbibigay ng pag-adya na ang patuloy na paglago ng ating ekonomiya ay maaasahan. Apo, sir, sa pagtaya na ang bansa po ay papang-anim sa pinakamabilis na lumagong ekonomiya sa buong mundo sa loob po ng 40 taon. Ano po ang dapat nating masustain para po magtuloy-tuloy yung paglagong ito? Well, unang-una, dapat natin ipagpatuloy ang good governance sapagkat ang mga mamumuhunan at ang mga negosyante dito sa loob ng bansa, kapag ang patakaran ng pamahalaan tungkol sa paghahanap buhay ay consistent at patuloy na ipinatutupad, naroon ang kumpiyansa. Pangalawa, ang infrastruktura. Tayo ay behind. Medyo nahuhuli tayo sa iba natin mga kapitbahay dito sa Asia. Kaya kinakailangan pagbutihin natin ang pagtatayo ng mga airport, seaport, at mga tulay at mga kalsada na magbibigay ng pagbilis ng pag-transport ng ating mga serbisyo at produkto. Ang communication at ang power ay importante kasi ang power cost dito sa Pilipinas ay mataas, no? Kapantay ay halos natin in Japan kung pag-uusapan ay ang halaga ng power o ng kuryente. Ito rin ay maaari nating pababain kung higit na marami tayong sources of energy or power ang makikita at ma-harness. Kaya itong lahat ng mga ito, kinakailangan ay mapagtuunan natin ng pansin. Public spending is also very important because when the private sector needs price, thought, leadership, sila ay lagi nakatingin sa pamahalaan. So kung ang pamahalaan ay patuloy na gagastos sa mga infrastruktura at mga pangangailangan ating kabuhayan, magkakaroon din ng corresponding enthusiasm ang ating mga domestic investors and producers na makiisa sa mabilis na paglago ng ating ekonomiya. Apo, sir, meron pa po bang ibang paraan sa kasalukuyang henerasyon para po mapabilis pa yung growth na ito para hindi na natin hintayin ng 40 years? Apo.
Oo, meron pa. Importante rin na mapabuti natin ang kalidad ng ating edukasyon. Lalo na sa mga agham, sa sciences, engineering, no? Importante na marami sa ating mga kabataan ay mag-concentrate sa paggawa ng mga bagay, no? Mga engineering and sciences. Upang sa ganon ay tunay tayong pwede makipagtagisan sa pandaigdigang larangan. Diyan tayo nauhuli, no? Sa mathematics, sa engineering, sa sciences. Kung magkakaganito ang ating edukasyon, tayo ay tunay na po pwede makipagmabilisan at makipagtagisan sa ibang bansa. Apo, sir, huling katanungan na lang po. Sa inyo pong pananaw, ang pinakamalakas po na, ano po yung pinakamalakas na asset na bansa para po mas mabilis po na sumulong o maisulong po yung further and faster economic growth? Halos lahat ng elemento, kung tutusin ay nasa atin. Una, marami tayong mga tao sa Pilipinas, lalo-lalo na mga bata. So itong mga batang ito, very productive, very imaginative, very creative. Pangalawa, meron tayong natural resources sa ating bansa. Yung ibang bansa na mauunlad, ini-import lang nila yung kanilang mga natural resources. Meron tayong ginto rito, meron tayong bakal at iba't ibang mga mineral resources. Pangatlo, tayo ay archipelagic, no? Marami tayong mga karagatan. Kaya yung mga aquatic resources ay po pwede rin nating ma-leverage upang sa ganoon hindi lamang para sa pangloob na pangangailangan para sa pagkain ang po pwede nating makuha mula sa dagat. Ito rin ay po pwede nating i-export, no? At yan ay mapabubuti natin kung may co-process na natin yan mula sa dagat papunta na sa ating mga export market upang sa ganun mas maging productive ang ating mga kababayan. Alright, maraming salamat po sa mahalagang impormasyong ibinigay niyo po sa amin si BSP Deputy Governor Diwa Ginigundo.